Guys, good morning! Ivan, hi ka na everyone! Hi everyone! So, tingnan natin guys kung makikita natin sila in action sa pagkuha ng mga mangga. So, ayan. Yan yung mga customer na kumukuha. Asa na siya? Kesar? Aha. So, ayan guys. Ito naman yung pangalawang mango farm. Yung merong tambayan. So, ayun yung mango natin. Sine-check lang namin kung marami pang bunga. Ito. Guys, good morning! Ivan, hi ka na everyone! Hi everyone! Sit down ka rin. Sit! Bola na sit! Sit! Sit guys! Hi guys! Hello ka na? Hi! Mamam! Mamam daw, kain na daw siya. Mamam kawa na siya. Ha? Mamam kawa na? Mamam! So, ang sabi niya, sit down daw siya, kakain daw siya ng mamam. Oo. Ivan, can you... Ha? Mamam, sit down. Sit! Sit! Ivan, so kawa na siya? Mamam. What will you eat, mamam? Who siya? Ball? Ball. Mamam. Guys, so, magandang umaga sa inyo. Ang oras ngayon ay 10:30 dito sa India. And naglibot-libot na si Baby Ivan. Tapos ay nagtatrabaho na ako. Ngayon, papakainin na natin siya ng lunch niya ng 10:30. Tapos ay kakain siya iinom siya ng mango rust later or mango pulp. So, ayun. Kumuha lang si mami ng pagkain, tapos ay babakainin namin, tapos ay papatulugin natin afterwards. So, ayun, I'll update you later. Ivan, pela didi, Jo, Ivan no, Jo, Ivan, ay, Jo, video pa na, dito mami ya, Jo, Chol, chalo ka? Baby. Baby shark? Bopre. So, ayan guys, naka-ready na siya for our, lunch time. Diyan namin siya pinapakain. It's lunch time of Ivan. So, for the lunch time of Ivan, we have here khichdi. Let's go eat na, Ivan. Chichi. जाते जाते Jal jate khaise. चलो जाते Chichi. Hukaw chela. Pachi hukaw. Ivan Jyoti. E-bird. E-bird. Bolo. Kibiri tayo daw ano ba ka? Tignan nyo naman ang Ivan ko, guys. Sa sobrang init dito sa India, siya na mismo yung naghuhugas ng sariling mukha niya. Pagkatapos niyang uminom, ganyan yung ginagawa niya. Nakakain na si Baby Ivan. Ngayon ay pinapatulog na natin siya. So ngayon, tinuturuan ko siya ng iba't ibang mga animals. So Ivan? Cow. This is cow. Cow kêu ka rin? Moo. Moo. Ito ka na? Very good. Cow kêu ka rin? Ano yung su color, che? Purple. Purple. Very good. So, ayun guys, si Ivan ay very familiar na sa mga hayop. Nakakapagsalita na rin siya ng mga words. So, ang pinapractice na lang namin ngayon ay yung pagto-two words niya. So, marunong na rin siya mag two words. Iko-combine niya yung dalawang word. Yun na lang yung pinapractice natin siya vocabulary. So, ayun. Hindi, gani karon chicken kiyo ka rin. 1, 2, 3, 4. Tata, bala-bala. Tata, bala-bala. Bala-bala. Ang sarap ng kain niyo ng mangga. Nakain na niya. Kanina ko ba siya inaano guys? Bolo. Heart attack siya eh. Hello pa dukha ano kaya Diamond? Oval.
Rectangle. Iwan ba tayo siya circle? Kaya siya circle? Ay, circle. Ano star ba tayo siya star? Star. Ano heart? Kaya siya heart? Heart. Ano moon? Kaya siya moon? Moon. Good job. Crescent. Jo. My first book of farm animals and pets. Oh, gaya. Gaya kayo ko rin? Cow siya na. Jo. Cow. Cow ba tayo siya? Cow. Cow. Nay? Kung ba no ano siya, pra? Numbers. Mimi. Meow, meow, meow. Kayo ka rin? Ha? Kat kayo ka rin? So, ayan, we are doing study time with baby Ivan. So, every day, I'm making sure na kahit busy ako sa trabaho, ay nakakaroon pa rin ako ng quality time kay baby Ivan. So, right now, he just ate his food. Uminom siya ng mango ras. Ngayon, ay study time na. So, after this, around 1 o'clock, ay matutulog na siya ulit and papainumin natin siya ulit ng gatas. And then, magna-nap time siya until 4 to 5 o'clock. So, 1 to 5 ay magtatrabaho po ulit tayo. So, ayan guys, tuturuan ko lang siya and then babalitaan ko kayo. Alas 7 na ng gabi guys, pero ganito pa rin yung makikita mo dito sa my farm guys. Oh. Bisitahin natin yung mango farm natin at saka yung iba mga farm. I-check natin sila kung ano na nga ba yung update. Kasi matagal na kaming hindi nakapunta. Ayan, si Doc Milan. Ayan, kakatapos lang ng duty niya. So, ayan guys, nandito na kami sa may mango farm namin and nandito yung mga merchant. Pero, parang paubos na itong variety ng mango na to. Ayan, wala nang laman to, naubos na. Kasi nahuli na tayo ng 3 linggo mula nung pagkarating natin sa Philippines. So, tingnan natin guys kung makikita natin sila in action sa pagkuha ng mga mangga. Kasi last 3 weeks pa daw sila kumukuha ng mga mangga. So, yung mga variety na hina-harvest nila ngayon ay yung langro. Tapos ay daseri kasi iba-iba yung mga variety nila dito. So, tara samahan nyo kami. Ayan, pasok tayo kung napapansin nyo. Yan yung mga merchant natin. So, meron tayong 3 merchant this time. So, ayan guys. Merong delivery. Merong delivery dito, mga mangga yan. Ayan, meron silang pang kilo. Meron namang mga customer. Kaya siya, Masi? So, ayan. Yan yung mga customer na kumukuha. Saan na siya? Kesar? Aha. So, ayan guys, meron tayong natsyempuhan dito na mga customer na kumukuha. So, ito yung tinatawag nilang Kesar variety. Ayan. Ganun ang Kesar variety. So, sila mismo yung kumuha by hand. Ayan. Ito yung farm natin. Ubus na. Halos ubus na yung laman guys. Wala ka nang masyado makikita kasi nakuha na nila. Yung iba pinapalaki pa. Baka mahabol.
Imagine guys, ngayong araw kasi walang kuryente, di ba? Buong araw walang kuryente. Tapos, meron kaming inverter. Mga bandang 4, 5 o'clock, naubos na yung baterya ng inverter namin. So, halos 30 minutes lang kaming walang power. Nagre-reklamo na kami. Paano pa kaya kung kami yung nag-handle ng 3 mango farm, 4 na mango farm namin? Tapos, sobrang init, kami-kami lang. Imagine kung ano mangyayari sa amin. Actually, last time, nung maliit itong mga mangga na ito, ay naranasan kong mag-harvest. Isang season lang yun, nung pagkarating ko sa India. First year ko dito sa India. Nag-harvest kami nitong mangga. Dahil, maliit pa nga eh. Siguro yung mango farm noon ay 3 years old pa lang. So, mabababa pa lang. Ipapakita ko sa inyo. So, natatandaan ko, ito yung mango farm na hinarvest namin. Nag-umpisa kami ng alas 5 ng madaling araw. Inabot kami ng alas 10. Tapos, sinakay namin yung mga mangga sa tractor. Kami ni Namilan yung nag-harvest, guys. So, ayan. So, tignan nyo guys. So, naglalagay sila nitong kulay yellow na to. Pang-attract daw ng insekto. Yan, nagagali na. Uwi na tayo. Bola. So, ayan guys, ito naman yung pangalawang mango farm. Yung merong, tambayan. So, ayun yung mango natin. Sine-check lang namin kung marami pang bunga. Ito, ang dami pang bunga, oh. Tingnan nyo to guys, oh. Buo pa. Yan ito yun. Dito sila natutulog kasi maraming mga magnanakaw. So, baka manakawan sila. Imagine yung 20 kilos ng mangga ay magkano na. So, marami kasi dito yung mga nagnanakaw. Tapos, binibenta nila in a lower price. So, kawawa naman sila. Kasi meron silang kailangan bayaran sa amin. Kailangan nilang tumubo. So, ayan guys, kakauwi nga lang namin mula sa farm and inutusan nga kami ng biyanan ko na magpunta nga doon para ay i-check nga kung gaano pa kadami yung mga hina-harvest. Kasi guys, patapos na yung season. So, 3 weeks ago ay nag-umpisa na kasi silang mag-harvest and may isang variety na lang ng mangga yung hina-harvest nila. So, dapat at this point of time ay patapos na rin yung payment. Pero, ang problema kasi guys, hindi pa nila nati 3/4 or nasa mga 60% pa lang yung payment. Yung isa may payment pa siya na 300,000 na kulang, yung isa kalahating milyon pa. Eh, lagi kasi yan yung nagiging problema namin guys. Every now and then ay singil kami ng singil sa kanila. So, ang iniiwasan namin before, nagkaroon kami ng terms na 50% down payment. Tapos, yung the rest ay ibibigay kapag patapos na nga yung season. So, iniisip namin kung gano'n na lang kakaunti yung mga mangga, paano sila makakabayad? Eh, ang nangyari kasi guys, wala naman gaanong mga sakuna din na nangyari. Eh, hindi naman din masyadong na bawasin yung mga mangga daw nung biglang humangin ng malakas. So, safe sila kasi malalaki na nung humangin daw. Chinek namin last time. So, ayun, sabi ng father-in-law ko, mas inuuna kasi nila yung mga, yung mga pinagbibili nila, yung mga cellphone, sasakyan, kaysa sa bayad sa amin. Eh, kami naman guys, ay naiipit naman po, dahil kami kasi guys, ay ayaw na nga namin mag-farming. So, yung mga lupa ay pinaparentahan na lang namin, kinukuha na lang namin yung mga part namin, like 40% part or 33% na part, ganyan. Tapos, yung mga mango namin, ay ayaw naman din namin mag-harvest mag-isa kasi nga ay sobrang init, baka ma-stroke pa yung biyanan ko or heat stroke pang ganyan, tas si Milan ay nagtatrabaho nga sa hospital so walang time. So, ayun, torn kami guys and baka next year kukuha tayo ng ibang merchant, papalitan natin yung isang merchant kasi kung susumain yung utang niya sa amin ay 1 milyon na mula sa mga previous years na hindi niya nababayad. Yung sa 1 milyon na yun nakapagpagawa na siya ng malaking bahay na 3 storying bahay at saka isang sasakyan nakabili na siya. So imagine nyo, diba? So ayun, ganun talaga siguro ang buhay kung ano na lang yung dumarating sa amin dun sa farming, yun na lang kasi extra income lang din naman yung farming. So, wala na kasing magpa-farm guys dahil nag-iiba na nga kami ng profession. Walang masyadong sa farming kasi sobrang hard work tapos hindi rin masyadong malaki yung kita kumpara sa business. So, ayun guys. Balitaan ko kayo. Kung may mga questions kayo, let me know.